Nais naman paigtingin ng Kamara ang paghuli sa magtatangkang magpasok ng mga agricultural at rice smuggling sa bansa. Si Nomer Corporal magbabalita rin ng live mula sa Batasang Pambansa. Nomer. Princess, nais nga ng Kongreso na mas paigtingin pa ang mga operasyon kontra agricultural at rice smuggling sa bansa. Yan ang naging sentro ng ginawang pagdinig ng Committee on Strategic Intelligence ngayong hapon sa Kamara matapos ipresenta ng Bureau of Customs ang kanilang accomplishment report sa anti-smuggling operation sa bansa para sa taong 2025 to 2026, kung saan sa taong 2025 nakapagtala ang ahensya ng lampas 500 operasyon na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 2 bilyong pisong halaga ng mga smuggled products. Nanguna sa mga nakumpiskang produkto ang sigarilyo o tobacco na mayroong 1.7 billion pesos. Sinundan ng fishery and aquatic products na may mahigit 300 million pesos. Pangatlo ang sibuyas na nagkakalaga rin ng 90 million pesos at pumapang-apat naman ang bigas na may 71 million pesos. Kasama rin sa mga nakumpiskang produkto ang gulay, asukal, karne ng manok at baboy at prutas. Habang sa kasalukuyang taon naman, nakapagtala ang Bureau of Customs ng 57 na operasyon na nagresulta sa matagumpay na pagkakakumpiska ng mahigit 400 million pesos na illegal na produkto. Subalit sa lahat ng operasyong ito, aminado ang ahensya na siyam pa lang ang nasasampa nila ng kaukulang kaso simula nang maipasa ang Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act taong 2024. Samantala, ilang kongresista naman ang nagbigay ng kanilang suhestyon hinggil sa mga sinisirang mga nakumpiskang produkto na maaari sanang magamit sa mga programa ng ahensya ng gobyerno. DSWD has a program right now that was really launched by our president, yung walang gutom program. Hindi ba yan pwedeng i-turn over sa DSWD for feeding programs? No? Kasi napakalaking kawalan. Imagine yung binabanggit na rice that was confiscated amounted to 600 million pesos. Under Section 19 of Republic Act 12022, if the agricultural and fishery products subject of the crime of economic sabotage, it should be destroyed. However, in the same section, it provides that locally sourced agricultural and fishery products subject of the crime of hoarding, profiteering, and cartel may be donated by the Council to the Department of Social Welfare and Development. Kaya naman nakatakdang pag-aralang mabuti ng komite ang naturang batas na pumipigil na magamit pa ang ilang nakumpiskang mga produkto sa mga operasyon ng ahensya. Princess, kaugnay niyan nga, nais ng komite na paigtingin pang lalo ang pagbabantay sa mga paliparan at pantalan sa bansa upang maiwasan o mapigilan ang pagpasok ng iligal na produkto. At yan muna ang update mula dito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Nomer Corporal, Congress News.